yun, sa isang iglap, kumukulo na ang ating pangat. Yon, for today's video guys ay magluluto muna tayo ng kakainin natin bago tayo magbakasyon, dahil ang next clip nito ay sure na yun yung araw na nakaready na akong umalis. Pero syempre ang haba kasi pagka ilalagay ko sa isang video, kaya hahati-hatiin natin. Simula nung unang video ko na naggupit ako, at ngayon naman ay magpe-prepare muna ako ng kakainin ko bago ko sumakay sa eroplano pauwing Pilipinas. Yes! Let's go! So guys, ang gagawin lang natin ay hihiwa-hiwain lang natin yan. So may konting bulok, tanggalin natin. At syempre, Tito Vic ay kakat ko muna ang iyong pagsasalita dahil ipa-fast forward natin ng konti para hindi mo masyadong mainip yung mga manonood sa atin, dahil wala ka namang gagawin kundi maghihiwa lang ng mga rekado ng niluluto mo, no? So fast forward, hiniwa ko na yung kamatis, and then hihiwain ko naman ang sibuyas, at makikita nyo nandyan po pa siya sa harapan ko, hindi ko pa siya nilalagay sa kawali, kaya ganyan muna ang gagawin natin. So fast forward para hindi tayo masyado matagal, no? Hiwain muna natin yung mga rekado. Let's go! So yan, hiwain ko na po ang bawang, at natapon pa yan, pero malinis naman ang lamesa namin. Pagkatapos ng bawang, syempre luya naman, at makikita nyo tinanggal ko ng balat dahil pwede namang hindi tanggalin, pero mas trip ko siyang tanggalin. At iniwa ko siya ng maninipis, tapos ilalagay ko din siya dun sa kasirola, at okay na. Tapos yan, syempre lalagay na natin sa kawali sa kalan, bubuhayin natin ng konti, at lalagyan natin ng tubig. Kaya next step na tayo. At yun na nga, matapos nating hiwain ay ilalagay na natin siya sa kawali na medyo low heat lang muna, at hindi mo naman kailangan sobrang lakasan ng init niyan. Sorry, sasabihin ko sana apoy, pero electric stove nga palang gamit namin. So yun, hindi ko muna nilakasan yung electric stove dahil syempre tilapla, bulod, isda lang yan, hindi mo kailangan ng sobrang lakas na init. So tama na yung medium to high. At syempre pagkatapos natin maghiwa-hiwa ng mga kung ano-anong mga rekado para sa ating niluto, syempre maglilipid tayo ng ating pinaghandaan. Syempre nakakaya naman sa susunod, no? Dahil hindi po tayo mag-isa sa bahay na to, marami po kaming nakatira sa bahay na to, at kailangan lagi tayong maglinis ng ating mga ginamit, hindi gaya ng mga ibang hindi ko na lang babanggitin, ano, mahirap na, baka tayo mabash. So yun na nga, hindi tayo masyadong nag-English ngayon, no? Dahil ewan ko kung nanonood nga ba yung mga fans ko dyan. So in this video, just to share you to the guys who are in English spoken dollar, so seriously, this is our second day of preparation for my vacation after my haircut. Now I will prepare my food, and after this video will be another video of my preparation with this prep day part 3. So yon. Oh, di ba? Ang daming preparation, may part 1, part 2, part 3 pa, kasi hindi naman ganoon kadali, no, pag magbabakasyon ka, no. So yun na nga, nilagyan ko na ng mga konting pampalasa. At yan, lalagyan na natin ng Knorr, sinigang sampalok mix. Knorr, baka naman kunin nyo na ako, hindi, joke lang, sige, pero pwede na rin sirasuin. So yan, lalagyan natin ng pampaasim, o fast forward natin ng konti. Pasensya na nga pala, no, hindi ako masyadong nagsasalita kahit walang matao di. Hindi matulog, di ba yan, nagsalita ka na lang, bulol pa, kaya wag ka na lang magsalita. Hindi, ang ibig sabihin, ano, hindi ko na pinapaliwanag kung may ginawa ko, kasi syempre idadagdag man, pero yun na nga, nagsama-sama ko lang lahat sa isang kasirola, yung tilapia, yung pampaasim, sibuyas, bawang, luya, kamatis, tapos ilagyan ko ng konting tubig, pakukuluin. Hindi ko muna tinodo yung pampaasim kasi titikman ko mamaya, tsaka hindi ako gumagamit ng betchin. Kung merong yung asukal na muscovado, yung pula, yun sana ilalagay ko, kaso wala. So nilagyan ko siya ng konting asin, paminta, tapos yun nga, konting asukal para medyo may tamis-tamis. At yung siling, kulubuts,
ay ilalagay ko na lang mamaya para may konting anghang. So, tayo lang natin kumulo at i-video ko na lang. Let's go. Yan. So, kung makikita nyo, alas 6:30 na ng hapon pero parang 4:30 pa lang. Napakainit. Umiikot siya sa buong compound. Yan, ganito na po pag summer. Napaka-late nang lumubog ng araw. Napaka-late nang lumubog ng araw dito sa Saudi Arabia. Tapos, napaka-aga din sumikat. Mga alas 5 pa lang, maliwanag na. Parang alas 8 na ng umaga. So, yun. Summer na. Nawala yung nagja-joggy. Baka natin ulit. Hindi pa naman kumukulo yung... At yun, sa isang iglap, kumukulo na ang ating pangat. Kapag ko lang yung cellphone. Ayan. So yun guys, kumukulo na. Ayan. Kaya nga sinabi ko, hindi ko nilagay lahat ng pampaasim dahil nga baka maasim na kagad siya. Tsaka konti lang naman kasi ito kaya hindi kailangan marami talagang pampaasim. Tikman natin ulit. Sarap. Kaya lang natin siyang kumulo hanggang lumambot yung tilapia. Nga pala no, naalala ko, napaka-memorable sa akin. Dito tayo sa labas para medyo maliwanag. Tsaka abangan natin na, yun yung sinasabi ko yung nag-jogging. Yan. Hamad! Hey! Hello, Victor! Face! So, parang wala lang, no? Ang init-init na. Nagpapapawis pa siya. So, yun nga. Share ko lang yung history ko dyan sa pangat. Pati pangat may history, ano? Kalain mo yun. Then, naalala ko, mga siguro grade 6 yata ako noon o grade 5. Una ko natikman yan. Diyos ko po, sa Hagonoy, Bulacan. Shoutout sa pamilya ko dyan, mag-anak ko sa Hagonoy, Bulacan. Una ko natikman yung pangat na tilapia niya. Diyos ko po, taob ang kaldero. Asin yung tiyan ko. Sus, parang 3 months ng buntis. Kaya lagi ko siyang hinahanap-hanap. Pero iba yung lasa. Ito lang masasabi ko, ibang lasa ng tilapia sa Bulacan tsaka sa Taal. Kasi yung sa Bulacan, sa tubig alat, yung sa Taal, tubig tabang ata yun. Pero anyway, pareho silang masarap. Sa yun lang, balik tayo sa pagluluto. Ayan. Masang ko muna, nahulog eh. So yan, kumukulo na oh. Ayan, may syariya. At medyo malapot-lapot siya, yan ang gusto ko. At kung mapapansin nyo, hindi masyadong madilaw o yung maputi-puti ba. Siguro hinog na sampalok ang ginamit dito. Medyo brown siya eh. Di ba yung hilaw na sampalok medyo maberde, ang maputi-puti. Yung hinog medyo ano na, ma-brown na parang ano, translucent. Ano bang Tagalog ng translucent? Basta ganun. Siguro yung isang palok na ginamit dito ay yung pahinog na. Lero. Kasi pag yung isang brand ng ginamit ko, yung Mamasitas, medyo ano siya, maputi-puti na, berde-berde. Pero parehas naman silang pampasin. Wow, taste tayo ulit mamaya. Let's go. At yun na nga, buti na lang wala masyadong tao at mahirap mag-dub. Yung unang part lang nito yung dub ko. So yan, hiniwa-hiwa ko na yung sili. At kung makikita nyo, yung mata ng tilapia, ayan. Okay. Pag mo moist. Ayan, zoom na lang. Basta yung mata ng tilapia na medyo maputla-putla na, ibig sabihin, luto na halos yung karne niyan. So ayan, lagay na natin yung sili. Tapos, takpan natin ulit at patayin na lang ang apoy. Yun. Tapos, kaya ano lang siyang nakatakip at huwag nyo munang tanggalin sa
sa kalan para yung init. Sabagay, electrical kasi ito, para yung init nung kalan ay maluto pa yung sili. Ayoko kasi na-overcook yung sili. So yan, kukulit tayo ng mga ilang minuto. Ang ingay mo. At kakain na tayo. Maya. Let's go. So yun guys, no, naluto na yung tilapia. At kung mapapansin nyo, nandito ako sa kwarto. Ayan. Dahil merong nagluluto doon na mga, alam nyo na, maiingay. Kaya dito na lang tayo at ayoko na mag-dub. So hindi ko na nilagyan ng montage ang aking nagre-record ba? So yun na nga, hindi ko na imo-montage. Pero ayan na yung aking pangat. Ayan. Sino ba? May anino. Oh, ha? At naglagay lang ako ng pati sa gilid just in case na sumobra asim. Pero okay sa akin. Ako gusto ko yung napapangiwi ka sa asim. Yung, eto, tingnan natin. Kumahanap ko yung video nung nagpa-play ng Mukasim nung ganito. Mukasim talaga! Oo nga pala, bakit ba napaka big deal nung pagluluto ng tilapia or yung kagaya ng mga bangus dito sa Saudi Arabia? Kasi yung mga islang yan ay ine-export po. Wala akong nauuding ganyan dito. Wala namang masyadong hindi naman masyadong commercialize yung pag-aalaga ng tilapia dito. Hindi gaya sa atin na kahit saang lugar meron. So yun nga, makakatsamba ka nung medyo may tinatawag na lasang gilik o yung may lasang putik. Minsan sa bangus ka sa tilapia na export galing Philippines, Malaysia, Indonesia, yan, dyan galing yun. Pero mukhang ito natsambahan ko na kasi hindi siya umamoy. So kaya big deal ang isdang tilapia at bangus dito sa Saudi Arabia. Kaya tingnan na natin. Suabe. Yan, kaya kung nagustuhan nyo yung lutong ito, nakita nyo naman yung procedure, at kung excited ka pa, kung gusto mo pa makakita yung mga next video ko, hindi ko alam kung ano pa yung mga giging video ko, ay paki-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ito nga pala ang yung Tito Big. Enjoy! Kain tayo!